at take advantage nila yun. No, yung kakulangan ng kaalaman sa utang. Okay, even sa pagko-compute ng pautang, no. Kaya pag-aralan nyo po, no, ito, kaya dinidiscuss ko sa inyo, ganun kung paano computein yan at yung mga tawag sa kanila. May nagtanong sa akin, Boss Ray, may itatanong po ako. May loan po ako sa nag-overdue po ako ng 6 days. Pinatungan po nila ng penalty, 224 a day. Binayaran ko po yung principal loan, ang natira po ay penalty. Pero yung penalty ko po ay tumutubo pa rin. Tapos sinisingil pa rin po nila ako. Ano po ang dapat kong gawin? Sana po ay mabigyan nyo ako ng payo kung ano po ang dapat kong gawin. Salamat po. Ayan, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin ho natin siya, no? Actually, may lilinawin ho ako dito kasi baka mamaya marami ho kasing nalilito rito eh. Okay? At magbibigay tayo ng sample para ho mas maliwanag. Okay? Ang sabi niyo ho kasi meron ho kayong utang sa isang OLA. Okay? Nag-pass nyo kayo ng 6 days at pinatungan ho siya ng 224 per day. So 224 times 6 po siya. So yun yung total na babayaran nyo dapat na penalty. Okay? Ngayon, ang sabi nyo, binayaran nyo na ho yung principal. Okay? At ang natira na lang is yung penalty. Pero, tumutubo pa. Okay, liliwanagin ho natin. Ano ho ba yung ibig sabihin yung principal? Kasi po, ang principal po ibig sabihin po niyan is, ito po yung na-approve na amount sa inyo. For example po, no, ang na-approve sa inyo is 5,000. So, ito po yung na-approve sa inyo. Ito yung principal. Pero wala pa ho itong tubo. Wala pa siyang interest. Okay po, para ho maliwanag, yung 5,000 po yung principal. Okay, wala pa po siyang interest, no? Yung karagdagang interest, ito po yung idadagdag na dapat kikitain nung lending, financing, or nung bangko. So, let's say, for the sake of argument, 10% po per month. Okay, so ano po ba ang 10% ng 5,000? So, 500. So, dapat po, ang sisingilin sa inyo is 5,500. Okay? Kung yun po ang ang loan amount, ang tawag po doon is loan amount. Okay? Yun po yung yung pinaka kahalaga na babayaran nyo within the month. Loan amount po, yun po yung kumbaga PN na. Okay? Yun yung po PN nyo. So, para ho maliwanag yung sa discussion sa natin ngayon, sa usapan natin ngayon, yun po ba binayaran nyo is yung principal plus interest. Kasi po, kung sinasabi nyo rito, principal lang ang binayaran ninyo, tutubo pa talaga ho yun. Kasi may natira hong interest. At hindi nyo nababayaran yung interest, tutubo at tutubo pa ho yun talaga. Okay? Ayon ho sa sa ceiling on interest rate, no? Hanggang 2 pesos na halaga nung principal, no? Ang po pwedeng singilin sa inyo sa penalty. Okay? Pero ang per month po niya is 5% lang. So, ibig sabihin po, kung 5,000 po, yung nahiram ninyo, no? Tapos, meron ho kayong tubo na 500, so 5,500, 5% po ng 5,500 per month ang babayaran nyo na penalty. Okay? Hanggang sa marating niya po, yung halagang doble ng principal. So, ano po yung dobleng halaga ng principal? Principal nyo po is 5,000. So, ang doble niya po times 2 is 10,000. So, hanggang dun lang po dapat yung penalty. Hindi na po pwedeng humigit doon. Yun po ang nakasaad sa sa ceiling on interest rate. Ngayon, ang ginawa lang ko kasi nating halimbawa is 10% lang. Hindi natin sinagad doon sa sinasabi nilang 5%. 15%, sorry. Okay? Balik tayo dito sa sinasabi nyo kasi kung sinasabi nyo, yung principal lang po ang binayaran po ninyo, so meron pa po talagang natitira. Okay, now, binasa ko ho kasing maigi. Ang sabi nyo, ang natitira ay yung penalty na lamang. Okay, so kung i-analyze ko maigi, so hindi ho principal ang binayaran po ninyo. Yung loan amount po ninyo ang binayaran po ninyo. So meaning yung principal tsaka yung interest po ang binayaran ninyo. Okay?
Ngayon, nagtataka kayo, bakit nagpe-penalty pa? Kung ganun ho, ang ano nyo, ang pagkakaintindi ko ha. Okay, ulitin ho natin para walang malito. Kung iintindihin ko kasi itong tanong ninyo, ang ibig sabihin nyo po dun sa principal is yung approved amount tsaka yung interest. Okay, yun po yung sinasabi nyo na principal. Kasi ho, bakit ako dumating sa ganung conclusion? Kasi ang sabi po ninyo is, ang natira na lang is penalty. So sa makatuwid, ang binayaran nyo po is yung amount due ninyo. Okay, ngayon, sasagutin natin to. Kasi sabi nyo ho, then yung penalty nyo tumutubo pa. Kung ganun ho, ang scenario, kung yan penalty na lang, hindi na ho dapat tumutubo yan. Kasi according po dun sa rule, no, dun sa ceiling on interest rate at sa accounting, ang penalty ho base dun sa loan amount or dun sa amortization. Okay? Wala na hong amortization eh. Saan pa ho nila ibabase yung penalty? Di po ba? So kung yan tumubo ho ng 224 times 6, yun lang ho dapat yung penalty. Hindi na ho dapat lumaki yun. Kasi wala na hong pagbabasihan eh. Okay? Yan ho ang napakalaking kalokohan na ginagawa ng mga online lending apps, ng mga abusado. At take advantage nila yun. No, yung kakulangan ng kaalaman sa utang. Okay? Even sa pagko-compute ng pautang, no? Kaya ho pag-aralan nyo po, no, ito, kaya dinidiscuss ko sa inyo, ganun ho kung paano computein yan at yung mga tawag sa kanila. Okay, uulitin ko po, ang principal po is ito po yung na-approve na amount sa inyo. Halimbawa po, ito ay 5,000. Okay. Ngayon, ano yan, kailangan magkaroon ng interest yan eh. Siyempre, para kumita naman yung lending, financing o bangko. Let's say ho, 10%. Ang 10% po ng 5,000, which is yung principal, is 500 pesos. So, 5,000 plus 500, that's 5,500. Yan po yung loan amount po ninyo. Okay? Yan po yung babayaran nyo dapat within 1 month. Which is nakasaad naman po yan sa ceiling on interest rate. Kasi ang maximum po doon is 15% per month. Pero ginawa lang nating example is 10% para madali ho siyang computein. Okay po? Ngayon, doon sa sinasabi nyo nga po, binayaran nyo yung principal. So, siguro ang perception nyo sa principal, ito po yung 5,500, yung loan amount po ninyo. Kasi nga, inintindi kong maigi yung tanong po ninyo kasi ang sabi nyo, ang natira na lang is yung penalty. So, kasi alam nyo definitely yung penalty nyo. Ito nga yung 224 a day. So, nag-time 6 yun. So, yun ho, hindi na dapat yun tumutubo. Kasi wala na ho siyang pagbabasihang amortization eh. Ano po, pakakatandaan niyo po yan, no? Ang basihan po ng penalty is yung amortization per month. Okay? Yan po ayon dun sa ceiling on interest rate. Okay? Yun po ang 5% lang po. So, ibig sabihin po, 5% times 5,500. Dun kinukuha po dapat yung penalty. Ngayon, ang pinakamalaking penalty po or kabayaran, no, o buong bayad na dapat singilin sa inyo, no, kasama ho yung loan amount, tsaka po yung penalty is dapat doble po ng principal. So, paano nyo tutusin yun? Ang principal nyo po is 5,000 pesos times 2, so meaning hanggang 10,000 lang ang po pwede nilang singilin po sa inyo. Okay po? Yun po ang pagkakaintindi ko dun sa ceiling on interest rate. Ngayon po, kung meron po akong mali na nasabi, paki-comment na lang po. No? Wala naman ng problema. Tatanggapin ko naman po yung kamalian kung mali ho talaga ako. Kasi ayun ho sa pagbabasa ko, yun ho ang aking pagkakaintindi at base rin ho sa pagtatanong dun sa sa mga kasama ko sa accounting, ganun naman ho talaga. Okay? So, kumbaga kahit paano, pinag-aralan ko rin naman ng konti. Kaya lang, syempre, iba-iba ho tayo ng pagkakaintindi. Baka mamaya mali nga ako, paki-comment na lang po sa baba kung mali ho yung pagkakaintindi ko dun sa ceiling on interest rate na na ginawa ng BSP
at inadapt po ng SEC. Okay po, yun po ang dapat yan, hindi na ho yan lumalaki. Ngayon, sabi nyo nga ho, ano ba yung dapat nyo, ano yung dapat nyong gawin, okay? Sana mabigyan kayo ng payo. Well, ang payo ko ho sa inyo is, ito lang ho yan. Kasi meron akong isa na naman tanong. Kung kayo ho'y nakaranas ng harassment, pananakot at pamamahiya sa mga abusadong online lending apps, huwag nyo na hong bayaran yung penalty. Nabayaran nyo na ho yung yung principal tsaka yung interest yung amount due nyo Okay? Ito ho, pagka nakaranas lang ho kayo ng ng harassment, pananakot tsaka pamamahiya huwag nyo na hong bayaran yung penalty. Okay po? Tapos magpalit na ho kayo ng SIM card para hindi na ho kayo mabuliglig. Kasi sa ngayon ho, natatawagan pa kayo kasi same SIM card po definitely ang gamit po ninyo Di po ba? Magpalit po kayo ng SIM card. Okay? Tapos make sure po na yung inyong telepono malinis. Ibig sabihin ho, natanggalan nyo na sila ng access at nabura nyo na yung apps na hiniraman po ninyo. No? Pero mas maganda ho niyan is i-reformat po ninyo. Okay? Or bumili kayo ng bagong cellphone para mas Tsaka nyo pa lang siya lagyan ng SIM card. Kasi pag nagpalit nga kayo ng SIM card, bumili kayo ng bago at sinaksak nyo pa rin dun sa telepono ninyo, matatawagan pa rin ho kayo at makukontak. Kasi ang nahack po nila is yung telepono po ninyo. Hindi po yung SIM card. Okay po? Alam na alam po nila yan pagka nagtanggal kayo ng SIM card. No? Mga bugok yan kasi nga na-accessan nila kayo. No? Kung naaalala nyo po, nung dinownload nyo yung apps, na hiniraman po ninyo, nang hingin kagad sila ng access. No? Ngayon, syempre, hindi nyo naman matanggihan kasi nga kailangan nyo ng pera, manghihiram nga kayo. So, bibigyan nyo talaga. O, yun ho. Yan na sapilitang kumbaga, sapilitang with consent. Diba? Mga loko-loko, diba? Kasi wala ho kayong magagawa kailangan nyo manghiram, di ba? Hindi nyo matutuloy yung application nyo pag di nyo binigyan ng access. So, pikit mata, binigyan nyo sila ng access. Di po ba? So, ganyan ho ginagawa nila. Ngayon, isa pa po is, make sure po yung inyong mga social media account is secured. Okay, as much as possible po yan, dapat yan, secured yan. Kasi, hahanapin ho kayo yan. Kasi nga, meron pang naiwan na penalty. Okay? Gagawa ho ng paraan niya mga yan. Kayo ay mahanap. Okay? Kung hindi naman ho ganun ka-importante sa inyo yung social media, yan nyo na lang. Kumbaga, burahin nyo na lang. No? Mag-log out na lang kayo. Or gumawa kayo ng panibago. Tapos i-secure nyo ho yung inyong identity. Okay? Para ho, hindi na talaga kayo mabuliglig. Kasi kukulitin kayo niya kasi may natira nga pong penalty. Okay? At ang gusto talaga niyan is guluhin ho ang isipan ninyo. Yun lang naman ho ang gusto niya mga bugok na yan Di ho ba? So, yun ho ang gawin po ninyo. Yun lang ho ang kaya kong ipayo sa inyo. Pero, meron pa ho yan. Kung gusto nyo ho, extend pa kayo ng effort. Mag-file ho kayo ng complaint. Ito, i-flash ko sa screen. Yan po yung mga sangay ng gobyerno na po pwede ho kayong mag-file ng complaint. Andyan po ang National Privacy Commission, ang Securities and Exchange Commission, ang PNP Anti-Cybercrime Group, ang NBI Cybercrime Division. Yan, nandyan po lahat yan. Pwede nyo ho silang i-email. Okay? Basta ho, make sure na nailahad nyo po yung lahat ng ginawa sa inyo and may attachment kayo na mga pagpapatunay na kayo ay naharas, naabuso. Okay? Tapos, kung mas maganda yan, meron na kayong affidavit yung complaint, naka-notaryo na kagad Tapos, tsaka nyo email sa kanila. Okay? Para ho, kumbaga, matapos na yung kalukuhan nitong mga online lending apps na yan. Kasi, may nare-revoke naman ho talaga. It's just that, ang masakit ho kasi is, napakahirap ho nilang hanapin. Kagaya ho nung sinabi ko sa mga previous videos ko, may nagpunta nga hong reporter, pagdating doon, wala naman hong tao doon. So, may opisina, kaya lang wala hong tao. Sino ho pagsiserban nila ng nung revocation ng kanilang lisensya? Di po ba? Ganyan ho kagugulang ng mga bugok na yan. Di po ba? Kaya,
ako ho, isa lang papayo ko sa inyo, as much as possible, wag ko kayong manghihiram dyan sa mga abusadong online lending apps na yan. Napakarami na, gumawa ko kayo ng due diligence nyo. Mag-research po kayo. Napakarami na hong mga contents no, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kung ano-ano po yung mga online lending apps ng mga abusado. No? Pasensya na ho kayo, hindi ko talaga ho, kumbaga hindi ako makakapagsabi kung ano-anong mga kumpanya yon. Kasi ho, sa lending, tsaka sa financing ho ako nagtatrabaho. No? Hindi ko ho po pwedeng anuhin yun sabihin out of delicadeza. So, same industry ho kasi kami. Okay? Tsaka may usapan ho kasi kami ng boss ko. Pinayagan ho ako na gumawa ng ganitong mga klase ng videos, no? Pero ho, bawal na bawal ho akong magsabi ng kumpanya. Okay po? Sana ho igalang niyo ho yung aking desisyon. Pero napakarami po no sa YouTube, no, sa Facebook, tsaka sa TikTok. Napakarami po ng mga content, no? At sinasabi naman ho nila, no, kung sino-sino yung mga abusadong online lending apps. And even po sa SEC. Okay? Kung mapapansin nyo po dun sa aking description, no, sa description po ng sa YouTube ko channel, andun ho yung mga sa SEC. I-click nyo po yung link. No, nandun naman po lahat. Okay? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.